Ayan. Ito na naman i-share ko sa inyo ngayon is si Miss Rina. Gusto ko lang i-ano sa inyo kung ano yung naging journey naman ni Miss Rina. Tagasan nga pala kayo? Saan? Sa Pilipinas? Oo. Sa Cagayan Valley. Oh, taga Cagayan Valley si Miss Rina. And then, gusto kong itanong, before kayo nag-Hong Kong, saan kayo galing? Before 2019, galing ako ng Oman. Sultanate of Oman. So, pwede bang i-share mo sa amin dito kung ano yung naging journey mo doon sa Oman? Tapos, yung pagpunta mo. Okay. Yun, 2009, doon ako. First time kong nag-abroad sa Oman. Manis na bansa lang yun, pero napakaganda. Napaka-peaceful talaga. Yun nga lang, napaka-baba ang sahod. Kasi nagsimula ako ng $80. Equivalent of 88,000 lang yun. Oo. Tapos ang laking bahay hanggang third floor. Ikaw lang mag-isa? Oo, ako lang mag-isa. Tapos kung ilang miyembro sila, 5 sila, 5 na sasakyan din yan. Araw-araw mong lilinisan yan. Kailangan talaga yung tiyaga. Hindi mo na iniisip yung pagod yung hirap mo para lang makatulong talaga sa pamilya. Sa pamilya? 4 years ako doon. Tapos, after 4 years, umuwi ako ng Pilipinas. 2012, 2013, bumalik ulit ako sa Oman. Doon pa rin? Iba naman. Ibang amo naman. Ayun, mas mainam yung pangalawa kong amo kasi nga, 3 na kami. May driver, may hardiner, tapos may taga-bata, tapos taga-luto lang. So, ano yung naging inspirasyon mo talaga kung bakit nag-abroad ka always para sa pamilya o ano ba? Yung ano yung... Since kasi 32 years old ako nagsimula, still single. Single pa siya. Guys, single pa siya. Buhay pa yung nanay ko. Okay, and then buhay pa siya, tapos yun, yung maiahon ko ba sa kahirapan din yung pamilya. Alam mo naman tayo pag nag-abroad, priority natin pamilya talaga. Kaya nakarating ko, 48 na ako ngayon. Still single. Wala talaga. Hindi ko talaga inuna yung puso ko. Kahit gusto ko na talagang mag-asawa o maglumagay sa tahimik. Pero inuna ko pa rin pamilya. Kasi So, anak priority na pamilya. Yun ang ano ko talaga. Dedicated siya sa pamilya niya. Hindi niya inisip yung kalagayan niya. Kahit gaano kahirap, basta sa pamilya, talagang ano siya. So, wala kayong balak na ngayon? Meron din. Normal lang yun, naiisipin mo na gusto mong magkaroon din ng makakasama habang buhay. Mahirap talaga eh. Alam ko naman ngayon yung mga lalaki minsan mahirap magtiwala. Porket abroad, akala maraming pera ganun. Tapos pag wala kang masabi na wala yun. Kaya doon ako natutruma. Meron din naman akong boyfriend na kaso sumusuko sila sa tagal ba naman na ako hindi kayo magkikita. Yun. Kaya, kasi nga, pagka syempre OFW, 2 years bago makita, diba? So, ganun talaga. So, depende na lang talaga God's will kung ano ba talaga. Yan na lang. As, ano yung bahagi mo sa mga kabayan natin? Yung ganyan, kagaya namin mga OFW dito. Share mo naman. Narating na natin sa iba't ibang bansa, wala pa rin nangyayari. Pero kailangan pala talaga sarili mo, bigyan mo rin yung panahon ng sarili mo, hindi lahat ibibigay mo sa pamilya o ano pa mo. Unang-una kasi walang makakatulong sa akin kundi tayo lang, magkakasakit tayo dito, tayo lang. Kaya kailangan talaga mag-ipon. Lalo na kayo mga ipon. Ipag-ipon, tapos kung ano yung gusto mo i-invest, bahay, lupa, basta kaya mo pang i-afford sa yun lang sasabi ko. Kaya tiyaga, nang prayers talaga. Talagang prayers. Hindi ko talaga, sentro talaga ang Panginoon sa akin. Bawat iwas at yun lang. Kaya, tiyaga lang talaga. Sakripisyo. Yan, narinig nyo na guys. At salamat sa iyo sa pagbahagi ng iyong story sa Oman at saka dito sa Hong. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.